Pinabulaan na naman ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ni retired SPO3 Arthur Las Cañas kaugnay sa umano'y pagpatay sa kanyang dating dance instructor. Ayon sa presidential sister, buhay ito at handa niyang iharap sa Senado kung kinakailangan. Narito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Sa muling pagdinig ng Senado kahapon kaugnay sa Davao Death Squad, muling naungkat ang insidente ng umano'y pagdukot at pagpatay sa dating dance instructor ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang Facebook post, agad pinasinungalingan ni Presidential Sister Jocelyn Duterte Villarica ang pahayag ng dating pulis at self-confessed hitman na si SPO3 Arthur Las Cañas na kasama ito sa umano'y nangyaring pamamaslang. Sinabi nito na buhay ang kanyang dance instructor na si Ruben Burha Baguio. Ito rin ang kanyang nag-iisang dance instructor mula 2007 hanggang 2015. Kung kaya hindi tama ang pahayag ni Las Cañas na pinatay ito noong taong 2013. Matubato testified that my particular DI na inaktak because pinatay ng presidente kasi niloloko ako. I already cleared up before pa yung issue na yan. So ngayon, lumabas na naman, and let me quote what he said, that 90% of what Matubato said is true. He said that he was there when they abducted the DI at pinatay. Eh, hindi totoo yan. Ayon pa kay Jocelyn Duterte, noong nakaraang buwan lamang nang huli niyang makasama si Ruben Baguio. Nakahanda rin siya na iharap ito sa pagdinig ng Senado kung kinakailangan. Isinisi naman ng presidential sister ang maling impormasyon na sinabi ni Las Cañas kay Senator Antonio Trillanes at pinayuhang magbitiw na ito sa pwesto. And this time, I think I hold Senator Trillanes responsible for this kind of issue. Which is, nagsasuffer naman ang aking reputasyon, no? I mean, it is not true. It is 100% not true. Dapat lang, ang credibility niya sa senator, it's a very big question ngayon. I mean, siyempre tayo, ordinary citizen, we look up to our leaders. Dagdag pa ni Jocelyn, hindi na bago at nasagot na ang issue na ito sa panahon pa ng nakaraang pagdinig ng Senado sa Davao Death Squad. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City.